May nakakita po, witness po, nag-sweeper po doon po sa area. Bali nakaduyan po ang ating biktima po. Nung nakita po ng sweeper na may duguan, saka po tumawag po ng kapulisan natin. May responde pong kapulisan, then may ambulansya po na pumunta po, inatid po sa Taguig Patero. Kung tama niya po sa ulo po, ayon po sa doktor, parang pinalo po yung ating biktima. Wala pa daw pong nakahanap ng suspect kasi wala din po silang idea kung sino talaga yung gumawa nun sa husband ko. Wala pong doon sa area. So we immediately po conduct investigation po for further po para po agad po mahuli po natin ang mga salary. Makinig kayo, maraming beses na ako nakasolve ng kaso dahil nagbibigay tayo ng reward eh. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward. Kung sino man po yung makakapagtuturo ng suspect tungkol dito sa kaso ni Mr. Joffer Abunales, cash from my own pocket. Latest? Bali, July 10 po, na-ere po yung case po natin. And after po, siguro, mga August 18 po is lumutang na po itong ating suspect. Since kay fiscal po kasi, sir, kapag po Okay. robbery with homicide, need po natin ang... So lumutang, Yes. so 1 month after. Yes po, sir. Dalawang witnesses, di ba? Yes po, sir. Lumutang at sinabing nakita nila yung suspect, kung sino yung suspect may kagagawa ng krimen. Yes po, sir. At naggawa ng investigation yung PNP. And then, yun na nga, dahil dun sa kanilang testimonies, yung dalawa, naipal yung kaso sa piskalya hanggang lumabas yung warrant. Yes po, and then... Very good. Opo, nung nailabas yung warrant, sir, ngayon po ay arrested na po si suspect and at the same time po, ongoing na rin po yung arraignment sa court. Okay. Ma'am Joan, magandang hapon. Good afternoon po. Sir Salamat Rafi. po sa pagpunta at nahuli na po pala yung suspect at nakakulong na. Opo. Okay. Ano pong pakiramdam nyo na malapit-lapit ng hustisya? Opo. Bali, kahit na mabigat po yung dibdib ko, gumaan-gaan na po siya, sir, kasi nahuli na yung suspect. And maraming salamat po sa program ninyo, Sir Rafi. Natulungan nyo kami nung anak ko para mahuli po yung suspect. Salamat, Ayun. sir. At mabuti na lamang po ma'am na at meron palang dalawang witnesses na nakakita sa insidente at naglakas loob later o nung malaman na merong reward, nagsuplong sa mga polis and then mabilis din naman yung mga polis natin in fairness, nakapagpalabas agad ng nagsampa ng kaso, piskal nakapaglabas agad ng warrant. Good. Ang suspect ay Ay, si Don Christian Imperio po. yan yung suspect. Okay. Siyempre yung mga witness hindi natin pangalanan. Alias lamang. Dalawa, babae, Charm, saka yung Yes, isa, Charm. Jonathan. Si Charm, sir, boyfriend niya po dati, yung suspect. Okay. Actually, nandiyan na yung pera, naka-ready. Pero. Siyempre, yung dalawang witness na lumutang na they're supposed to receive the reward, I want to make sure na mag-attend sila sa mga hearing. Kasi sila yung key witnesses eh. So pag hindi sila umattend sa mga hearing, mababaliwala, mababasura yung kaso. So ibibigay po namin yung reward money after na i-release na sila ng judge. Pag sinabi ng judge, okay, wait for the resolution. I don't need the witnesses. Release na yung witnesses because maglalabas na ako ng decision later. Only then. Pero kung bibigyan natin ngayon, papaano sa kalagitnaan ng hearing, hindi na nagsi-attend to mga witness. Tama ba ma'am? Do you agree with me? Apo, yun, salamat Sir Rafi for that na merong assurance na ma-convict yung suspect po. Of course, na-appreciate ko po yung witnesses natin sa pag-cooperate nila Yes. with the the case. Thank you po for the assurance, sir, para matapos muna yung case and Correct. then yung pabuya will be given naman po sa kanila. At doon naman sa mga pamasahe nila, pagpunta sa korte, gagastos po namin yon. Now, pag nirelease na sila ng judge, tulad sinabi ko earlier, sabi ng judge, okay, tapos na kayo, yung participation nyo rito, only then, release ko na yung pera sa kanila. Kasi kung hindi nga po, baka tama rin, ayaw na, ayaw na magtistigo, ayaw na pumunta sa court hearing dates, mababasura lang yung kaso. Sayang, hindi nabaliwala lang yung lahat ng effort natin, pati sa ating kapulisan. Magandang hapon po sa ating kapulisan, si Police Captain Melvin Garcia na naman, ang ating suki, of course, sa Taguig, PNP. Yun nga po, Sen, bali, may babalik po natin noong June 6, 2025. So ito pong biktima natin na si Joffer, siya po ay kagagaling lamang sa mahabang biyahe dahil ito po ay MC rider Ito po yung mga MC taxis natin. So dito po sa may kahabaan po ng C5, malapit po sa may
Heritage Park dito po Okay. sa Madamo at saka sa masukal na lugar. Ito po yung best na senator na tambayan at saka pahingahan ng mga long driver natin na mga na galing sa C5 yung sa probinsya. Okay. Kasi malamig po dito medyo nakakapagpahinga sila ng maayos. Mhm. So ito pong biktima natin nung nasabi pong petsa na yon, ang kanya pong ugali ay pag napapagod, nagse-set up po siya ng duyan. Mhm. So siya po ay nag-set up ng duyan, meron po siyang sinet up na duyan sa mga puno doon at siya po ay nagpahinga. So takip po yung kanyang muka ng balaklaban niya para kasi alas 6 po ng umaga yon. So busy po yung so siguro nagpahinga. Ito pong suspect natin na to ay galing po dito sa may EP housing, sa may water pan. Ito po yung busy na lugar. Okay. So abang siguro naglalakad po siya, nakita niya na may unaware na biktima siya na bibiktimahin. So tumawid po ito sa kahabaan ng C5. Sa haba po sa lawak po ng C5 road na yan, yung pong mabibilis po ang sasakyan. So mabilis po siyang tumawid dito at nung nakita po niya yung biktima natin unaware, sen na mahimbing ang tulog, ito po ay kumuha ng isang sanga ng puno. Pero ito po, sen, sabi po ng ng ating witness natin, meron po siyang dalang baril. Okay. Ay siguro, sen, bibigyan po natin ng dahilan kaya puno ng sanga ang kanyang kinuha ginamit sa pagpatay o pagpalo. Ito po yung sinasabi natin na kung gagamitin niya yung baril dahil broad daylight yan, sen. Marinig. Baka maririnig po ng at mapupurnada, mahuhusami ang kanyang krimen. So ginamit po niya yon, 2 palo po ang inabot po ng biktima sa ulo po. Hindi na po siya nakabangon, hindi na po siya nalaglag po ang cellphone na gamit sa panghanap buhay. At ito po ay kumaripas ng takbo, tangay po yung Pong cellphone po na ginagamit po nung yung pong mga personal na gamit po nitong Okay. Kasama sigurong wallet. siguro po dahil po yung kanilang wallet, cellphone, nakalagay na po doon mismo sa cellphone Okay. May Gcash nila siguro doon. So, sen, yun po ang naging senaryo po natin. At ito pong witness natin na isa ring MC rider o ng motorcycle rider po na nadudun din po yung ating po naging witness. Saan po siya? Nung maganap po yung krimen, yung 2 witness, may isang babae na dating girlfriend, Live-in partner po. live-in partner, Opo. at yung isa alias din Jonathan. Opo. Nasaan po yung 2 witness? Kasi Natin. sabi niyo masukal. Opo. Okay, so liblib. Opo. So, saan po yung 2 witness doon? Ito pong witness mangyari? natin, yung pong unang witness po natin na si Jonathan na lumutang po ito after a month. Okay. Yung pong statement niya, siya po ang nakakita ng aktual. Andun din po siya. So, Sen. nakita niya yung krimen. Actual na pangyayari. Actual na pangyayari. Pero yung suspect hindi siya nakita. Hindi po siya nakita. Anong ginagawa niya doon sa lugar? Ang Nagpapahinga din. magpapahinga rin po siya. Ang sabi Okay. po namin, nung pong tinanong namin bakit ganun katagal po ang kanyang appearance, natakot po siya dahil may baril po yung at possible na baka yung kanilang lugar kung saan sila nagpapahinga ay siya bawian. So, ang nangyari po dito, Sen, kaya po natin napagdikit-dikit at napagtahi-tahi ang senaryo. Nung kami po yung nagbabacktracking at nag-iimbestiga po, ito pong live-in partner na sinasabi nyo, ito Okay, po yung kauna-unahan naming naging witness. Paano natumbok siya? Ito po, si Sen, Chan. ito po ay voluntary na naipagtulungan po sa atin. Okay. Opo. So siya ay voluntaryong lumapit sa inyo para Opo. isuplong yung kanyang dating. Yun po, dahil po nung Boyfriend. ang kanya pong impormasyon dito, nung umuwi po yung kanyang live-in partner, nalaman po niya na ito po yung may dalang cellphone. At nung naturugunan niya saan galing, sabi niya na siya po mismo sa bibig niya po nang galing na ito po ay galing doon sa kanyang napitas na biktima dito sa kahabaan ng Okay. C5. Siguro, dahil nga po sa ang amin pong opensiba sa pagre-resolba po ng kaso ay maigting po. So napilitan po itong live-in partner. So tinanong po namin baka may away lang sila or para lang sabihin namin Sen na baka ito meron lang mali siya, bakit po nag-iimbestiga. So wala naman po Sen, talagang ang sabi lang niya gusto lang din po niyang maisuplong ito dahil talagang bukod po sa ito para matapos na po yung kanyang mga ginagawa na hindi maganda. Medyo nakonsensya rin. Nakonsensya na po dating Sen, parang sa partner. madaling salita po. Oo, okay. Plus itong isa, nakita niya talaga. Opo, Sen. Yung actual na- Yun po yung naging senaryo. Kaya po, after Good. 2 to 3 days po, Sen, nang nagda-tracking po kami at nag-iimbestiga, may mukha na po kami dito sa suspect natin. Maganda rin po ang naging resulta ng inyo pong programa. At ito po ko kasi, Sen, nung amin pong iniimbestigahan ito, Sen, ito po ay yung pong pamilya, bagkus po na airtight po ang naging amin pong communication.
So mas nauna po yung pagpapalibing nila sa probinsya. Sa probinsya po, habang nagpapalibing po sila, yung pong ating autopsy request po at saka yung examination po na isang vital po para sa pagpapail po ng demanda, Sen, medyo nawaglit po. Kaya ito pong inyong programa ang naging daan para mapabilis po yung pag-exhume doon po sa bangkay po ng biktima dito po sa area ng Pangasinan. Kaya Lagyan mo ng nagpapasalamat Jerry. din po kami, at least yung pong pinakamagandang naging dahilan at daan para mapabilis po ang hustisya dito sa ating biktima. Si alias Jonathan, isang MC rider. Maraming salamat po, Sir Jonathan, at kayo po ay tumutulong dito sa kaso at kayo pong naging daan, isa sa mga daan para makulong na itong suspect. So nakita niyo po mismo yung pangyari. Yes po. Andun po kayo sa area. Yes po. Ayun. At ano ho, kayo kinontak ng pulis o kayo kumontak sa pulis? Sila na po yung kumontak sa akin pagkatapos ko magkwento sa kumpare ko. Meron po kayong pinagkwentuhan. Opo. Kanino po kayo nagkwento? Sa kumpare ko po. May kwento kayo sa kumpare nyo. Tapos yung kumpare ninyo Ay kaibigan po pala ni Sir. ng pulis natin. Okay. Kayo po ang hinanap ng pulis. Yes po. Okay. Tapos ito naman si ma'am, kayo po yung ex. Yun po yung nagkwento sa inyo, yung dati yung boyfriend. Opo. Base po dun sa kanyang statement, ayun, naikwento sa pulis, nag-imbestiga hanggang sa makahon itong suspect. Opo. Okay. Hindi na ako kayo nagsasama nung... Hindi na po. Mabuti naman po. Mabuti kasi masamang tao po siya. Opo. Pati ho kayo, baka mapapahamak later on. So siya po ay nasa kulungan na. Ganito po, andito po yung 500,000. Pero ito po ang gagawin kong kondisyon. Kasi unlike dun sa mga ibang namin, mga kaso na nagbigay ako ng reward, milyones na po nabigyan namin reward dito, sila po ay hindi mga witness. Sila po ay nagbibigay lang ng impormasyon, and then once na nakuha namin yung information, agad-agad na ibibigay namin. Kasi they don't have to attend, they don't have to attend the hearing Ang mag-attend ng hearing yung mga pulis na nabigyan ng impormasyon. So dito po sa inyo, kasi kayo po ay mga testigo, napaka-importante po yung papel na gagampanan nyo sa kaso. Kasi pag hindi po kayo umattend sa court hearings, baka mababasura lang po yung kaso. At umaagri naman po dito si Ma'am Joan, yung misis, na ibibigay ko po ito once na kayo po inirelease na ng judge. Siyempre po may paglilitis sa kaso, papatawag kayo ng judge, depende sa judge kung 1 time, 2 times, 3 times. After sabihin ng judge, okay, hindi ko na lang kailangan tong dalawang witness, release ko na kayo, then ibibigay ko na itong pera sa inyo. Pag-usapan nyo po, pwedeng hati kayo, kung paano, tingnan nila Odette sa kanil Shari kung paano distribute itong 500. Okay? Fair enough. Doon po sa pagpunta nyo sa hearing, kami po ang gagastos. Ako po gagastos ng libre, pagkain, pamasahe, at kung kinakailangan, i-hotel kayo kung kayo po ay nasa malayong lugar. Okay? Ngayon po, ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Sa mga witnesses po, maraming salamat po sa pag-cooperate sa case ng aking husband. Also, sa mga police po, sir, thank you for working sa kaso na ito. Thank you po kasi alam ko yung safety nyo, syempre, mako-compromise, pero nagsalita pa rin po kayo, tinulungan nyo pa rin po kami na mag-ina. Maraming salamat po, and I know na deserve nyo naman po. Salamat, Sir Rafi, yung pabuya na ibibigay nyo po sa kanila. Salamat. Ito ni Garrett, magandang hapon sa iyo. Okay, nakamonitor Yes. ka ba dito Yes sa po, kaso Senator. pinag-usapan namin? Yes po. Maganda ito very good development. Yung isang kaso na kung saan naglagak tayo ng reward money na 500,000, sino man makapagtuturo sa salarin, at meron dalawang witness sa krimen. Yes. Yung isa napagsabihan siya ng kanyang yung ng suspect kasi live-in partner dati, yung isa naman nakita niya mismo. And I know for a fact na dahil witness sila, patatawag sila sa korte. How many Yes times po. sila ipapatatawag sa korte as witness? At kapag hindi sila mag-attend sa mga patawag sa korte, there's a possibility na Yes po. madidismiss ang kaso. Ganun ba? Ganun ba? Yes po, tamang-tama po, Senator. No? Sila po ay material witnesses. So, kailangan po sila to prove yung elements ng crime na nangyari. As to the amount of times po, Senator, actually, our court has rules. Sinasabi, 1 witness, 1 day rule. Pero madalas po, Senator, pag mahaba po ang testigo o di kaya marami pong kailangan pagdaanan sa cross-examination, tumatagal po ng 2-3 beses po ang patawag sa korte, Senator. 2-3 beses. Then after that, sasabihin na ng judge na okay, release ko na kayo mga witness, dito Yes ko na po. kayo kailangan, pero tuloy pa rin yung gagawin paglitis sa kaso. Tama? Tama po, Senator. Ang kailangan lang po nila is mapresenta at yung kanilang judicial affidavit at sila po ay makross-examine ng
depensa po, Senator. ng defense. Okay. Ayan po, 1 hanggang 3 beses, depende. Patatawag kayo ng judge para makunan kayo ng statement. And then after na may bigyan nyo na po yung statement dun sa judge, sa 2 o 1 o 3 patawag, then i-release ko na po ito. Tulad sinabi kanina, at agree naman po si Mrs., ang kinakatakutan ko rin po, hindi naman katakutan, ang akin pong lamang concern na baka tamarin na o hindi na kayo mag-a-attend. Pag hindi na kayo mag-a-attend, mababasura lang yung kaso. Okay? Pero ito po yung nandito lamang. So, ganun lang. Okay? So, sa mga pamasahe nyo po, sa 2 testigo, sagot po namin yan, sagot po ng RTIA Foundation. Okay? Lahat, pati mga pagkain at kung kinakailangan, kayo i-hotel. Dahil napakalaking lugar ng tinitirhan nyo, babayaran ko. Okay? Salamat po. Sa ngayon, bigyan ng pamasahe. Ano? Apo, sir. Sila. At yan, naka-ready na, naka-safe. Ma'am Joanne, salamat po sa pagbalik, pagpunta dito para si ma'am sabihin sa atin yung new development, good news. And of course, sa ating suki talaga ito si Captain Melvin Garcia. Captain Garcia, magandang hapon sir at maraming salamat. Salamat din kay Staff Sergeant Julius Pacaret. Salamat din kay Staff Sergeant Silvino Jimenez. Thank you po sa inyo. Ang bibilis niyo pong umaksyon dyan sa Taguig. Okay, maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat.